Hi guys! So today ay pupunta kami ng Admiralty sa Philippine Consulate para i-claim ang COVID cash assistant ng aking friend doon sa OWA dito sa Hong Kong. So guys, kasi last February ay dahil sa Delta COVID ay biglang tumaas yung mga cases dito sa Hong Kong. So as in, naparami talaga sa loob ng isang araw, umabot na siya ng 10,000 ang COVID patients. So yung friend ko ay isa siya sa tinamaan ng COVID last February. So, dahil sa puno ang mga hospital dito sa Hong Kong at wala na ring space, sa bahay na lang siya nag-quarantine. Nag-quarantine siya sa bahay and then pinag-test siya ng kanyang employer and then ang employer po niya ay sinend din dito sa Hong Kong Department of Health. So, ayun, pinasa yung record niya na siya ay na-COVID. So, ang Department of Health ay nagbigay ng, kumbaga, parang confirmation na isa siya sa na-COVID. Isa siyang naging patient ng COVID. So, ayun, nakuha niya yung confirmation at tamang-tama din yung Philippine Consulate natin dito sa Hong Kong, sa OWA, ay nag-announce na magbibigay ng cash assistance sa lahat ng mga COVID patient dito sa Hong Kong. So, ayun, buti na ipasa ng kanyang amo yung na-report ba sa Philippine of Health dito, Philippine of Health sa Hong Kong Health Department of Health dito. Ay, mali-mali na ako. So, yun guys, nasa Central na ako. Ay, transfer muna ako ng isa pang train station papuntang Admiralty. Ayan. So, alam ko maraming magtatanong kung paano siya nakakuha ng cash assistant. So, una dyan guys ay through online yung application. At makikita nyo po yan sa OWA FB page. So, puntahan niyo yung FB page ng OWA dito sa Hong Kong. At ilalagay ko na rin guys sa aking description box yung link nung yung sa OWA, yung application. At ngayon guys, meron ding pagbabago doon sa OWA cash, sa COVID cash assistant ay mula nung April. So, yung COVID cases sa Hong Kong ay medyo bumaba na rin siya ng kaunti guys. Hindi na. So, medyo naka-recover na ng konti. Pero ngayon, ayan na naman siya. Unti-unti na naman umaakyat. Ay, naku, nakakaloka. So, ayun na nga. So, doon mag-fill up po kayo ng application form and then ang importante doon guys, kailangan meron kayong confirmation na galing doon sa Department of Health ng Hong Kong. So, katunayan na kayo ay may record kayo sa Department of Health dito sa Hong Kong. So, ayun, pag meron kayo niyan, ID, passport, ano pa ba? Basta nandun rin naman yung mga requirements na kailangan po ninyong ipasa. Yan, and then, ayun na, pag napasa nyo na po yun, ay mag-aantay po kayo kung kailan nila ibibigay. So, mag-i-email din sila. Importante may email po kayo kasi doon din sila mag-i-email kung kailan po nila kung kailan po ninyo ma-i-claim. Ayun palang sinasabi ko guys na yung may pagbabago mula nung April. Kasi yun na nga, medyo bumaba na rin yung cases dito sa Hong Kong. So, ang mangyari ngayon, kapag ikaw ay COVID patient, kailangan na ngayon talaga ma-confine sa hospital. So, hindi na pwede yung home quarantine.
So, kailangan confine na talaga. So, ayun na nga guys. Ay, mamaya ulit. Nakakahingal. Asa na ba ako sasakay? Naligaw na ako. Asa na yung train? Ayun. Sige guys, see you again later. Bye-bye. So, dito tayo guys sa exit D. Exit D tayo guys sa... Ayan. Alam ko dito eh. Ano lang dito, mabilis to eh. So, maghahagdanan tayo. Mabilis lang naman ito magkano. Sila siguro baka kukuha din sila ang mga Xerox tapos yun. Meron namang Xerox doon eh. Ayan na siya. Karami ang kukuha kasi hindi naman naman karami ng pasta. Ayan na tayo sa exit D. United Center. Oh, mas malapit dito. Kaya doon kasi dumaan ng babae, baka yung nakabisado niya. Malayo doon, be. Nasubukan ko na doon. Napakalayo ng lalakar. Okay, para na-exercise ako. Ito kain tayo, tinapilapin mo talaga kasi. Ikaw lang ata. Uminom ako ng kape. Hindi ba yung tinapilapin dito? May cake pa akong pinadala si Amo na dalawa. Na dalawang malaking slice. Ito oh. Ano, ito nga yun, B. Yun nga. Yun na nga ito nga eh. So, andito na nga tayo. Alala ko. Ito na nga tayo sa United Center. Alam mo ba kung alala? Ha? Sige lang, itago mo lang. So, ayan. Akyat ulit tayo ng stairs. So, pagdating dito sa taas, ayan na nga guys, ang makikita ninyo. So, makikita ninyo yung Fusion Park and Shop Supermarket. So, dito tayo, kakaliwa tayo. Pwede rin kayo dito dyan sa kanan. Pwede rin dyan sa kanan. Ayan. May hagdanan doon. Pero dito na tayo. Dito na tayo sa kaliwa. Para may akyat tayo ng escalator. Alam mo muna yung Xerox B kasi ito yung hawang Xerox nila. Oo. Yun lang yung importante. Yan. So, nandito yung United Center. Hindi ka na ka. So, akyat tayo ulit dito. First nila yan. Yan, pag akyat dito, ito ang makikita. Ubusin mo muna yan. So, ayan. Ang ating makikita. Ayan, meron dito. Ayan o. Bio. Nandun. Pag nagpa-Xerox. Yan, copy. Meron dyan. Diyan ka na magpa-Xerox. Kasi di ba kailangan mo pang isasak mo lang yung documents? Meron sila niyan, di ba yan? Ayan, pipila na tayo dyan. Ayan. Polo, OWA. Andito na nga. So, andito tayo. So, andito na nga tayo. Makapila na tayo. So, ayan, mula dito guys, pipila tayo. So, doon guys, sa kabila, doon naman yung papunta ng sa 14th floor, ay dito sa kabila, papunta naman yan doon sa mga, sa Philippine, ano yan, SSS, yung mga Pag-ibig, tawag dito, passport, lahat ng mga process of documents. Oh, okay, okay. Guys, ay nakuha na nga ng friend ko ang kanyang COVID cash assistant na 1,540. So, yun. No, parang mapapasabi ka tuloy na sana nagka-COVID din ako, no? Para may 1,514 din. No, joking. So, ayun na nga guys. So, nag-send siya ng application niya through online around
So, nagka-COVID pala siya ng Feb. And then, send siya ng application ay April. So, April, May, June, July. So, yun na nga. After more than 3 months din bago niya na-claim. So, ayun, ilalagay ko na lang din dyan guys sa description ko yung pinaka 3 main requirements sa pag-claim ng COVID cash assistance. So, ayun, sa mga na-COVID dyan, ay this is your, so, yun na nga guys, kapag kayo ay na-COVID, ayan, may makukuha tayong cash assistance sa ating gobyerno dito sa Hong Kong, sa OWA. So, kahit medyo matagal man ang pag-aantay, at least merong dumating na cash assistance. Okay? Salamat sa inyong panunood. Bye-bye!